Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa iyong buhay kamakailan? Isang pag-isip na nagpapahiwatig na may darating na magandang bagay sa iyo. Marahil ay gumising ka na puno ng kagalakan, tulad ng iyong susunod na antas ng tagumpay ay isang hininga na lang. Ang mga ito ay maaaring hindi pangkaraniwang mga damdamin, ito ang paraan ng Diyos upang ipahiwatig na malapit na ang iyong taas. Alam mo ba kung bakit pinapalampas ng ilang tao ang mga ganitong pagkakataon? Hindi nila pinapansin ang mga palatandaan. Ito ay hindi dahil ang Diyos ay hindi makatarungan, buti na lang at hindi nila nabasa ang sulat kamay sa dingding. Wala silang pag-unawa sa mga oras at panahon na nagpapahintulot sa mahahalagang bagay na mawala sa kanilang mga daliri. Paano kung maaari mong ikonekta ang mga tuldok at basahin ang mga signpost na tumuturo sa iyong elevation? Patuloy na manood habang natututo ka ng 7 palatandaan na ipinapakita sa iyo ng Diyos na malapit na niyang itaas ka. Samantala, ito ang pinakamagandang oras para ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mas maraming tao ang matuto tungkol sa katotohanan ito. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell. Ang buhay, sabi nila, ay isang salaysay ng magkakaugnay na mga sandali. Ang iyong nakaraan ay isang mensahe para sa ngayon, at ang iyong ngayon ay nagsasalita tungkol sa iyong bukas. Ang bawat sandali ay konektado sa susunod, na bumubuo ng isang mas malaking kwento. Kaya naman hindi mo kayang magbiro sa mga kasalukuyang gawain ng iyong buhay. Dapat mong malaman na walang nangyayari sa iyo kapag nagkataon. Isang matalinong tao ang minsang nagsabi, ang bawat pangyayari sa iyong buhay ay isang piraso ng palaisipan na siyang paglalakbay ng iyong buhay. Habang ang mga piraso ay nagsasama-sama, ang larawan ay nagiging mas malinaw, at ang bawat karanasan, gaano man ito kasama, ay nagtataglay sa loob nito ng isang uri ng pagpapala. Ang layunin ay mahanap ito. May isang partikular na tribo ng Israel, ang mga lalaki ni Issachar, na itinuturing ng Biblia bilang mga lalaking nakaunawa sa panahon. Alam nila ang pinakamagandang landasin na dapat tahakin ng Israel, dahil naiintindihan nila ang mensaheng kalakip nito sa bawat pagkakataon. Ibig sabihin, alam nila kung ano ang dapat gawin ng buong bansang Israel, at bilang gantimpala, lahat ng kanilang mga kamag-anak ay nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Ito ay upang sabihin sa iyo na ang iyong kakayahang i-unlock ang nakatagong mensahe ng bawat pangyayari na iyong pinagdadaanan ay magbibigay sa iyo ng isang gilid. Kung bibigyan mo ng pansin ang 7 senyales na ito, magugulat ka na hindi mo napalalampasin ang mga pagkakataon. Kaya, anong mga palatandaan ang nagpapakita na malapit ka ng itaas ng Diyos? Magsimula na tayo. Numero 1, nadagdagang oposisyon at mga kalaban. Alam mo bang hindi masaya ang dyablo sa iyong tagumpay? Asahan mong lalaban siya ng ngipin at kuko para makitang hindi mangyayari ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Susubukan niya ng husto na abalahin ang iyong pagtuon sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga naysayer sa paligid mo upang biguin ka. Ito ay naging isa sa kanyang mga diskarte at lumang trick. Halimbawa, nang magpasya si Nehemias na muling itayo ang pader sa Jerusalem, sina Sanballat at Tobias ay bumangon na may isa lamang na agenda, upang bigo siya at sabihin sa kanya na hindi na niya gagawin iyon. Naaalala mo ba ang kwentong iyon? Ano ang iniisip mo na magiging iba ka? Maging si Bartimeo ay hindi nakaligtas ng oras na para makuha niya ang kanyang paningin. Kaya, alamin na kapag ang Diyos ay nakatakdang itaas ka, magkakaroon ng iba't ibang mga pagsalungat at pagtutol. Magsisimulang talikuran ka ng iyong mga kaibigan. Biglang, maaaring kunin ka ng iyong boss sa opisina, at ang iyong mga kasosyo sa negosyo at mga kliyente ay maaaring puno ng mga reklamo. Kahit na ang iyong mga malapit na kasama at ang mga hinahangaan mo ay maaaring makipag-away sa iyo sa kaunting provocation. Maaaring hindi maiwan ang iyong asawa. Alam mo ba kung ano ang hinahabol ng demonyo? Ang iyong tugon. Nais niyang magkasala ka gamit ang iyong bibig, sa gayoy nakakagambala sa mabubuting intensyon ng Diyos. Nais niyang bawasan ang antas ng iyong pananampalataya sa 0,
dahil alam niyang imposible ang pagtanggap ng anuman mula sa Diyos ng walang buhay na pananampalataya. Iyan ang tungkol sa lahat ng tumaas na pagtutol at mga kalaban. Para bang lahat ng demonyo sa impyerno ay ang iyong pangalan ang kanilang paksa sa proyekto. Ang ilang mga tao ay nahulog sa malademonyong panlilinlang na ito noong nakaraan at nawala ang kanilang mga pagpapala dahil hindi sila sensitibo at matalino, habang ang ilan ay nagtagumpay at nagtagumpay dito. Si Hana, halimbawa, ay nagtitiwala sa Diyos na magkaroon ng kanyang mga anak sa loob ng maraming taon. Siya ay dumanas ng kahihiyan, ngunit siya ay pumupunta pa rin sa Shiloh bawat taon upang hanapin ang mukha ng Diyos. Sa partikular na oras na ito, nakatakdang sagutin ng Diyos ang kanyang mga panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ni Samuel, na sa kalaunan ay magiging isa sa mga pinakadakilang saserdote na mayroon ang Israel. Ang kanyang pari, na labis niyang iginagalang, si Eli, ay napagkamalan siyang lasing na babae dahil lamang siya ay nananalangin sa kanyang puso, habang ang kanyang mga labi ay gumagalaw at ang kanyang boses ay hindi naririnig. Kanina pa siguro siya pinagmamasdan ni Eli, at nang hindi na siya makatiis ay hinarap niya ito. Para sa kanya, nilapastangan ni Hana ang templo, at ang pagkilos na iyon ay hindi dapat pabayaan. Nilapitan niya ito at sinabing lasing siya, tinanong kung gaano katagal niya planong malasing at pinayuhan siyang ilayo ang alak sa kanya. Nakakahiya siguro kay Hana. Malamang na makatwiran siya kung negatibo ang reaksyon niya sa maling paratang na iyon. Sa halip, ano ang ginawa niya? Ayon sa 1 Samuel 1:15 negatibo 16 na. Hindi po, Panginoon ko, sagot ni Hana. Ako ay isang babae na labis na nababagabag. Hindi ako umiinom ng alak o serbesa, ibinubuhos ko ang aking kaluluwa sa Panginoon. Huwag mong gawing masamang babae ang iyong alipin, ako ay nanalangin dito mula sa aking labis na dalamhati at dalamhati. Nakikita mo ba kung paano hinarap ni Hana ang sitwasyong iyon ng may kalmado at banayad na tono? Nakilala niya na si Eli ang kanyang pinuno at saserdote ng Diyos, at wala siyang karapatang magsalita laban sa kanya sa anumang dahilan. Bilang tugon, sinabihan siya ni Eli na pumunta ng payapa, at binigkas niya ang isang selyo sa kanyang mga panalangin na nakatayo sa kanyang katungkulan bilang isang pari. Sa palagay mo, matatanggap kaya ni Ana ang pagpapalang iyon kung hinayaan niyang mapunta sa kanya ang mga pang-insulto ni Eli na nagpapahiwatig na siya, bilang anak ng Shon, ay anak ni Belial? Hindi. At gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos, sinagot ng Diyos ang mga panalangin ni Ana, at siya'y naglihi at ipinanganak si Samuel. Kaya kapag dumaranas ka ng tumaas na oposisyon at tila dumami ng husto ang iyong mga kalaban, subukang makita ang dyablo na kumikilos at tiyaking hindi kanya pipigilan na maranasan ang kataasan ng Diyos para sa iyo. Kinumpirma ito ni Apostol Pablo nang sabihin niya, "Isang malaking pinto para sa mabisang gawain ang nabuksan sa akin, ngunit maraming mga kalaban." Mag-ingat sa karanasang ito ay isang senyales na itataas ka ng Diyos mula sa iyong kasalukuyang antas patungo sa susunod. Bilang 2, banal na paghihiwalay. Ang ilang mga asosasyon, lumang gawi, pag-isip, at mga sistema ng paniniwala ay hindi kailangan para sa iyong susunod na antas. Kaya, ang Diyos ay magsisimula ng isang masinsinang gawain ng paghihiwalay upang ihiwalay ka sa mga bagay at mga tao na hindi na nagsisilbi sa kanyang mga layunin para sa iyong buhay at dalhin ka sa bago, may layunin na mga relasyon at asosasyon. Hindi lahat ay kailangan sa iyong paglalakbay sa buhay. Ngunit tulad ni Abraham, isinama mo ang mga taong tulad ni Lot na kasama mo sa paglalakbay. Ngunit tandaan, ang tipan ay kay Abraham at hindi kay Lot dahil noong itinatag ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, wala si Lot. Ang tagubilin ay para kay Abraham na umalis sa bahay ng kanyang ama at sa mga kaanak ng kanyang ama, ngunit isinama niya ang isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa bagay na yon, ang kanyang pagsunod ay hindi buo. Magkasama silang naglakbay hanggang sa nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ni Lot at ni Abraham. Dahil matalino si Abraham, alam niyang oras na para maghiwalay sila dahil alam niyang pinagpala silang dalawa ng Diyos
at hindi na magiging komportable para sa kanila na manatili silang magkasama. Ano ang mangyayari kapag pinalaki mo ang isang damit o sapatos? Itatapon mo at kumuha ng mas angkop, di ba? Alam mo ba na pagkatapos ng paghihiwalay na iyon, nakipag-usap ang Diyos kay Abraham at muling pinagtibay ang kanyang tipan sa kanya? Ang paalam ay maaaring mahirap at masakit, ngunit ito ay mga kinakailangan para sa paglaki. Kailangan ang mga ito para sa iyong elevation. Kailangan mo ring malaman na hindi nila kailangang maging masasamang tao. Ang mahalaga lang ay hindi na sila kailangan para sa iyong susunod na assignment at kailangan mong bumitaw. Ang maganda ay sinisimulan ka rin ng Diyos na dalhin sa mga bagong samahan. Magsisimula kang matugunan ang mga bagong tao na kailangan para sa iyong susunod na takdang aralin. Sina Pablo at Bernabe ay kasama ng iba pang mga propeta at mga guro sa Antioch Church hanggang sa hiniling ng Diyos na sila ay ihiwalay para sa isang espesyal na atas. Ang Gawa 13, 2 ay nagsasabi, habang sinasamba nila ang Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod mo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila. Kaya't pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pinaalis sila. Inihiwalay sila ng banal na espiritu sa kanilang mga kasamahan at mga katapat. Wala na sila sa piling ng mga guro at propeta. Sila ay itinaas sa katungkulan ng isang apostol. Palagi silang nanatili sa Jerusalem, samantalang kailangan ding marinig ng mga Griego ang ebanghelyo, kaya ang agarang pangangailangan para sa paghihiwalay. Maaaring gumamit ang Diyos ng iba't ibang paraan para ihiwalay ka sa kanyang sarili. Ang pagtatalo ay maaaring maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang paghiwalayin ka, tulad ng nangyari kay Abraham. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng banal na mga tagubilin, gaya ng kay Pablo at Bernabe. Ano man ang paraan na kanyang piliin, kailangan mong maging matalino at manatiling nakatuon sa pamahalaan ng Diyos. Maaaring ihiwalay ka rin ng Diyos sa mga dating gawi at pag-isip na naglimita sa iyo at nakagapos sa iyo sa loob ng maraming taon. Kung paanong siya ay nagpakita kay Abraham at sinabi sa kanya na lumakad sa harapan niya at maging perpekto. Ang iyong susunod na antas ay Kanaan. Hindi mo maaaring kunin ang mga ari-arian ng Egypt. Namatay si Rachel sa ilang at hindi nasiyahan sa kanyang matrimonial home dahil nagpasya siyang maglakbay kasama ang idolo ng kanyang ama. Ano ang kasalukuyan mong dinadala sa paglalakbay na maaaring magsapanganib sa bagong antas ng Diyos para sa iyo? Magtiwala sa Diyos na tutulungan kang bumitaw. Tandaan, kapag ang Diyos ay naghamartilyo sa isang partikular na ugali o nagbabala sa iyo tungkol sa ilang mga tao, huwag kang masyadong ma-attach sa kanila. Maaaring ito ay isang senyales na siya ay nakatakdang itaas ka, at ang mga bagay at mga taong ito ay magiging isang malaking hadlang. Numero 3, damdamin ng kawalang kasiyahan. Naramdaman mo na ba ang pag-akyat ng hindi pangkaraniwang galit sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Tulad ng palagi mong tinitiis, ay biglang naging nakakapagod sa iyo. Pagkatapos ay kailangan mong bigyang pansin dahil mayroong isang nakapailalim na mensahe na sinusubukang iparating sa iyo ng Diyos gamit ang pakiramdam ng kawalang kasiyahan. Sasang-ayon ka na ang kasiyahan ay palaging kaaway ng pag-unlad dahil magiging kampante ka kapag nasiyahan ka sa iyong kasalukuyang katayuan. Mawawalan ka ng motibasyon na magbago at makipagsapalaran na humahantong sa mga napalampas na pagkakataon. Ngunit sa sandaling hindi ka nasisiyahan sa iyong status quo, ang iyong pagnanais na lumawak at umunlad ay tataas. Magagawa mong bumuo ng katatagan na kinakailangan upang i-navigate ang mga hamon sa hinaharap dahil ang katotohanan ay ang bawat pagpapalawak ay may mga hamon. Kailangan mo ng drive para magpatuloy ka. Ang kawalang kasiyahan at galit ay maaaring maging dahilan at gatong na kailangan mo para magpatuloy. Ang mga anak ng propeta ay nananatili sa isang silid para sa Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano katagal. Medyo naging komportable sila at nag-enjoy hanggang sa isang partikular na oras na sila ay nagsawa at napagtanto na kung saan sila nakipagkita sa kanilang Panginoon ay napakaliit.
Ang kawalang kasiyahan na kanilang nadama ay humantong sa kanila na gumawa ng mga hakbang para sa pagpapalawak. Kahit na nakaranas sila ng mga hamon habang ginagawa nila ang kanilang negosyo sa pagpapalawak, natupad ang kanilang misyon at nakapagtayo sila ng mas angkop na lugar. Ipinapaliwanag nito ang iyong pangangailangang magbayad ng pansin kapag hindi mo gustong pamahalaan ang iyong status quo at tumugon sa mga pagbabagong hinihiling ng iyong puso. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nagiging kampante at kailangan mong maghabol ng mga bagong pangarap. Maaaring kailanganin mong mag-level up, mag-skill up, bumalik sa paaralan, kumuha ng mga bagong kurso, dumalo sa seminar na iyon, at tuklasin ang iba pang mga interes. Maraming tao ang nasayang ang panahong ito ng kanilang buhay. Hindi mo kailangang magdagdag sa mahabang listahan ng mga numero. Hindi pa oras para magpakawala ka sa depresyon o magsimulang mag-isip ng pagpapakamatay o uminom ng mga droga at iba pang pampasigla upang maalis ang iyong isip mula sa iyong realidad o malubog sa awa sa sarili. Sa halip, nais ng Diyos na isalin mo ang enerhiyang iyon sa pagiging produktibo at pagpapahusay sa kasanayan. Pagbalik ni Esau, hiniling niya ang pagpapala ng kanyang ama pagkatapos na dayain ng kanyang kambal na si Jacob ang kanilang ama at kunin ang mga pagpapala. Sinabi ni Isaac kay Esau sa Genesis 27:40, mabubuhay ka sa tabak at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Ngunit kapag hindi ka mapakali, itatapon mo ang kanyang pamatok sa iyong leeg. Mga minamahal, alam ng Diyos na may mga bagay na hindi mangyayari sa iyo at sa iyong buhay maliban kung hindi ka mapakali at mapagod. Kaya, hinihikayat niya ang iyong puso na maging hindi mapakali upang mabali mo ang ilang mga pula ng itlog sa iyong leeg. Magpasya ngayon na ihatid ang iyong mga pagkabigo at kawalang kasiyahan sa tamang direksyon. Ang kawalang kasiyahan ay isa sa mga kasangkapan ng Diyos para baguhin ang kwento ng kanyang mga anak. Kaya panoorin mo ito, kung kasalukuyan kang hindi nasisiyahan at hindi mapakali, ito ay tanda, mahal. May kaugnayan ka ba sa alinman sa mga palatandang ito? Patuloy na manood habang natututo ka ng 4 pang palatandaan. Numero 4, isang tawag sa pagsasakripisyo. Kapag ang Diyos ay nagsimulang humingi ng sakripisyo mula sa iyo, ito ay isang senyales na siya ay naghahanda upang pagpalain at itaas ka. Kailangan mong malaman na ang magagandang bagay ay hindi basta-basta nangyayari, ang kadakilaan ay may presyo, at ang presyo nito ay sakripisyo. At kung hindi masakit, hindi bagay na tawaging sakripisyo. Maaaring pukawin ng Diyos ang iyong puso na maging mas tapat sa Kanya sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa isang hindi komportableng oras. Magsisimula kang makaranas ng pag-aaway sa pagitan ng oras ng serbisyo at oras ng negosyo, ngunit ang iyong tugon ay magbibigay daan para sa pagbabagong gusto mo. Ang tunay na sakripisyo ay hindi nasusukat sa kung ano ang ibinibigay mo, ngunit sa kung ano ang halaga nito sa iyo. Isang masakit na karanasan para kay Abraham nang hilingin ng Diyos na ihandog niya ang kanyang bugtong na anak, si Isaac, bilang isang handog na sinusunog sa isa sa mga bundok sa Moria. Ngunit dahil kilala ni Abraham ang Diyos na kanyang sinampalatayanan, siya ay sumunod. At nang makita ng Diyos ang kanyang mapagbigay at kusang puso, naglaan siya ng isang lalaking tupa bilang kahalili ni Isaac at itinatag pa nga ang kanyang tipan kay Abraham. Nanumpa pa nga siya sa kanyang sarili na pagpalain hindi lamang si Abraham kundi pati na rin ang kanyang mga inapo pagkatapos niya. Sa palagay mo ba ay nagpakita lamang ang Diyos kay Solomon sa kanyang mga panaginip, binibigyan siya ng isang blangko na tseke upang hingin ang anumang gusto niya? Hindi. Bago iyon mangyari, iniulat ng Biblia na nag-alay si Solomon ng libu-libong hain na umantig sa puso ng Diyos. Ibinigay niya sa Diyos ang mga hain ng papuri na nagdulot sa kanya ng malaking halaga ng kanyang mga alagang hayop. Natuwa ang Diyos sa kanya, kaya nagpakita siya sa kanyang panaginip. Ito ay para sabihin sa inyo ang kapangyarihan ng sakripisyo, ito ang binhi kung saan tumutubo ang mga pagpapala. Sa tuwing hinihiling ng Diyos na gumawa ka ng isang bagay na masakit, ito ay maaaring ang iyong pera sa mga tuntunin ng pagbibigay ng limos, pagtulong sa mahihirap, pagbebenta ng ilan sa iyong mga ari-arian,
At pagbibigay ng mga nalikom para sa pagsulong ng kaharian, ang iyong oras, ang iyong kaginhawahan, ang iyong karera, ang iyong mga layunin at mithiin, kahit ang iyong sarili. Dahil ang pinakadakilang sakripisyong maihaharap mo sa Diyos ay ang iyong sarili. Kinailangan din gawin ni Jesus ang pinakahuling sakripisyo. Bilang kapalit, itinaas siya ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sinasabi sa Filipos 2:8-9. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, nagpakumbaba siya, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit kamatayan sa krus. Dahil dito, itinaas siya ng Diyos sa kataas-taasang dako, at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kailangan mong malaman na hindi hihingi ng Diyos sa iyo ang wala sa iyo. Hindi siya isang masamang tagapangasiwa, hihilingin lamang niya sa iyo kung ano ang mayroon ka, at hindi lamang kung ano ang handa mong ibigay. Ang Diyos ay isang hari, kaya kung siya ay humingi ng isang bagay mula sa iyo, ito ay walang alinlangan na ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ka. Alam ito, sinabi ni David na hindi niya maibibigay sa Diyos kung ano ang walang halaga sa kanya. Magkaroon ng ganitong pag-isip at makikita mong itinataas ka ng Diyos ng higit sa iyong imahinasyon. Numero 5, dumami ang mga pagsubok at hamon. Gaya nga ng kasabihan, dumarating ang pinakamadilim na oras bago mag-umaga. Ito ay totoo. Kapag malapit ka ng itaas ng Diyos, ang labanan ay nagiging mas mabangis na naglalantad sa iyo sa iba't ibang mga tukso. Ito ay dahil, tulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy upang dalisayin, nais ng Diyos na bumuo ka ng kinakailangang karakter na akma sa antas na gusto niya para sa iyo. Pinayuhan ni Apostol Santiago na dapat mong ituring itong dalisay na kagalakan sa tuwing nahaharap ka sa iba't ibang pagsubok. Sa Santiago 1:3-4, ipinaliwanag niya kung bakit, sinabi niya. Sapagkat nalalaman niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay dapat tapusin ang gawain nito upang kayo'y maging may sapat na gulang at ganap na walang pagkukulang. Ang bawat mag-aaral ay dapat magsulat at pumasa sa isang pagsusulit bago ituring na karapat-dapat para sa promosyon. Isa pa, sasang-ayon ka na ang mga boss sa mundo ng korporasyon ay minsan ay sinusuri ang kanilang mga nasasakupan bago sila irekomenda para sa promosyon. Gayon din, kailangan mong tiyakin na ikaw ay may sapat na gulang upang mahawakan ang anumang posisyong nais ng Diyos na itaas ka, at iyon ang tanging paraan na magtatagal ka, at hindi magdudulot ng kahihiyan sa kanyang pangalan. Ang iyong integridad ay masusubok, ang iyong katatagan ay masusubok, at maging ang propesyon ng iyong pananampalataya ay masusubok bago ka maaprubahan. Pinahintulutan ng Diyos si Job na patunayan ang kanyang debosyon at pananampalataya sa Kanya. Salamat sa Diyos na nakapasa si Job sa pagsubok at ipinagmamalaki niya ang Diyos. Kaya kapag tila walang gumagana, maaaring ito ay isang senyales na malapit ka ng magpalit ng mga antas. Ang iyong pagsubok ay natatangi sa iyong paglalakbay sa buhay. Maaaring wala kang masabi sa iyong pinagdadaanan, ngunit mayroon kang pagpipilian sa kung ano ang gagawin mo dito. Kaya't dapat kang maging maingat at matatag, alam na lubos na bagaman ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Sa ganitong panahon, dapat determinado kang magtiis hanggang wakas. Dahil hindi mahalaga kung nasimulan mo ng maayos, kung hindi mo natapos ng maayos, mawawala sa iyo ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Hindi mo gusto ito, tama? Pagkatapos ay kailangan mong magtiis hanggang sa pinakadulo, dahil ang mga korona ay iginagawad sa dulo. Walang mananalo kung hindi siya makakarating sa finishing line. Mahal na minamahal, huwag kang tumigil sa paniniwala. Kung mas malaki ang hamon, mas malaki ang patotoo. Ang pinakamagandang bagay ay hindi ka pababayaan ng Diyos sa iyong sarili, lagi siyang nandyan para tulungan ka. Numero 6, ang patuloy na mga panaginip at mga pagkumpirma ng propeta. Ang isa pang palatandaan na mapapansin mo kapag malapit ka ng itaas ng Diyos ay magkakaroon ka ng palagian, magagandang panaginip. Maaari mong makita ang iyong sarili na umaakyat sa hagdan o hagdanan dahil ang Diyos ay laging naghahayag ng kanyang mga plano sa kanyang mga anak,
tulad ng makikita sa Amos 3:7. Tiyak na walang ginagawa ang soberanong Panginoon nang hindi ipinahayag ang kanyang plano sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Magkakaroon ka ng magagandang panaginip at maaaring makakuha ng kumpirmasyon mula sa mga espiritual na tao sa paligid mo. Huwag pagdudahan ito, sa halip paniwalaan ito, at ito ay mangyayari. Maaaring tawagan ka ng isang kaibigan at kumpirmahin kung ano ang ipinakita sa iyo ng Panginoon. O, habang nasa simbahan, ang sermon ng pastor ay maaaring umunlad sa iyong sitwasyon, at ang banal na espiritu ay magpapatotoo sa loob mo na ang mensahe ay para sa iyo. Para sa iyong kaalaman, hindi kailangang sa pamamagitan lamang ng mga panaginip at vocal messages. Maaaring punuin ng Diyos ang iyong puso ng kapayapaan at kadalakan, at magtitiwala ka lamang. Minsan, hindi mo man lang alam kung bakit, ngunit hindi mo maitatanggi ang saya na namumuo sa iyong puso. Narito ang katotohanan, maaaring magpasya ang Diyos, sa kanyang soberanya, na magpadala ng mga estranghero sa iyo upang aliwin ka at ihatid ang kanyang payo. Maaaring nakikinig ka lang sa isang podcast, at mararamdaman mong nakaupo sa tabi mo ang mga ngaral at direktang nakikipag-usap sa iyo. Maaaring ito ay isang taong hindi mo nakita o napag-usapan ang iyong sitwasyon. Maraming dahilan kung bakit ito ginagawa ng Diyos, isa na rito ay para maging sapat kang handa sa kung ano ang nasa unahan mo. Maaaring gusto rin ng Diyos na bigyan ka ng mga tagubilin at mga patnubay na magpapaayon sa iyong sarili sa gusto niyang gawin, tulad ng ginawa niya sa mga magulang ni Samson. Bago sila magkaroon ni Samson, ang kanyang ina ay nakatanggap ng isang malaanghel na pagdalaw na nagsabi sa kanya kung anong uri ng bata ang kanyang isisilang. Sinabi rin sa kanya ng anghel kung ano ang kailangan nilang gawin ng kanyang hindi pa isinisilang na anak at kung ano ang kailangan nilang iwasan. Kaya kapag nagsimula kang makaranas ng mas maraming aktibidad ng mga anghel sa paligid ng iyong buhay sa anyo ng mga makahulang panaginip at mga pangitain, depende sa kung paano naugnay ang Diyos sa iyo. Maaaring ito ay isang senyales na malapit ka ng itaas ng Diyos. At tulad ni Maria, ang iyong tugon ay dapat na, Panginoon, sumasampalataya ako. Gawin mo sa akin ang iyong sinabi. Numero 7, matinding pasanin o pagpupumilit na manalangin. Madalas na sinasabi na kahit na ang Diyos ay makapangyarihan at kayang gawin ang lahat ng bagay, kailangan niya ng isang tao na makakasama niya upang gawin ang bagay na iyon. Ang pinakamabisang paraan upang makipagsosyo sa Diyos bilang isang tao ay sa pamamagitan ng panalangin. Kapag nananalangin ka, ang sinasabi mo ay, Panginoon, sumasang-ayon ako. Kaya, sa pangkalahatan, kapag nakaramdam ka ng matinding pasanin upang manalangin, maaaring gusto ng Diyos na itaas mo ang iyong sarili mula sa iyong kasalukuyang antas hanggang sa kung saan ka nararapat. At inaanyayahan ka niya na makipagtulungan sa kanya sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Bukod sa iyong mga panalangin, maaari mo ring madama ang pangangailangan na dumalo sa ilang mga strategic na pagpupulong sa panalangin, kahit na ang dyablo ay magsisikap na pigilan ka mula sa pagpunta. Ngunit kung ikaw ay may sapat na pag-unawa, makikita mo kung ano ang ipinapakita ng Panginoon sa iyo at mapagpakumbabang sumasang-ayon sa Kanya. Maaaring baguhin ng Diyos ang iyong mga pang-araw-araw na schedule upang magkaroon ka ng kalidad na oras sa Kanya. Malaki ang maitutulong ng mga epekto ng iyong mga panalangin upang ilayo sa iyo ang dyablo, iayon ka sa nais ng Diyos, at ayusin ang bawat sitwasyon sa iyong pabor. Ito lang ang sinasabi ng Biblia sa James 5:16. Ang mabisang taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay lubos na nakatulong. Ang dyablo, sa kanyang katusuhan, ay nanaisin na pigilan ka sa pagdarasal. Maaaring itapon niya sa iyo ang mga palaso ng panghihina ng loob at punuin ang iyong puso ng mga dahilan kung bakit hindi ka dapat manalangin. Ngunit kung maaari kang sumunod at manalangin sa iyong paraan sa pamamagitan ng pag-alis sa bawat kaguluhan at paglipat ng bawat bundok, sa anumang oras, makikita mo ang iyong tagumpay at pag-angat na naihatid sa iyo. Napakaganda, tama? Ganap! Naaalala mo ba ang lalaking si Jacob na nakipagbuno sa Diyos at nanay? Alam mo naman ang sumunod na nangyari sa kanya, di ba?
Ang kanyang pangalan ay pinalitan ng Israel, at iyon ang naging simula ng kanyang kapalaran. Kumusta naman ang mga lalaking gaya ni Jabez, na taimtim na nanalangin sa Diyos tungkol sa kanyang kalagayan at nakaranas ng matinding pagbabago? Ito ay karaniwang mga halimbawa sa Biblia ng mga nakipagsosyo sa Diyos hanggang sa matanggap nila kung ano ang mayroon ang Diyos para sa kanila. Hindi mo ba nais na matanggap din ang sayo sa pamamagitan ng panalangin? Kung gayon ay huwag mong pabayaan ang lugar ng mga panalangin at pagsusumamo. Kapag nananalangin ka ayon sa kanyang kalooban, makatitiyak kang matatanggap mo. Pagkatapos ng lahat, binigyan ka niya ng kalayaang manalangin hanggang sa mabuo ang iyong kagalakan. Mga minamahal, hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng mga tainga, hindi man lang sumagi sa isipan ng tao kung ano ang gustong gawin ng Panginoon para sa iyo. Ano man ang antas na naabot mo ngayon, espiritual, pisikal, sa iyong karera, negosyo, at iba pa, isang bagay ang sigurado, palaging may higit pang mga batayan upang magtagumpay, at nais ng Diyos na lumipat ka mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa isa pa. Marahil ay hindi mo pa pinapansin ang mga palatandaang ito noon, ngunit ngayon na alam mo na, maaaring ibalik ng Diyos ang mga taon sa iyo. At dahil buhay ka pa, maaari kang makipagsosyo sa Diyos upang matiyak na hahawakan niya ang iyong mga kamay at itataas ka ng higit sa iyong pagsisikap. Ngayon, maaari mo bang bigkasin ang mga panalangin ito ng may pananampalataya? Panginoong Hesus, salamat sa muli mong pakikipag-usap sa akin ngayon. Ngayon lahat ng mga palatandaan na ipinapakita mo sa akin ay may katuturan. Ang masasabi ko lang ay salamat, aking Ama. Mahal na Hesus, ikinalulungkot ko na hindi ko pinapansin ang iyong tinig sa lahat ng oras na ito. Maaari mo ba akong patawarin, Panginoon? Mahal na Panginoon, simula ngayon, tulungan mo akong maging sensitibo sa iyong mga pahiwatig. Hindi na ako magiging ignorante sa kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Sa halip, gusto kong maging buhay sa iyo at sensitibo. Bigyan mo ako ng kinakailangang karunungan upang maunawaan kung ano ang ipinapakita mo sa akin, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Jesus, tulungan mo akong tumayong matatag sa pananampalataya sa iyo. Tulungan mo akong ilabas ang sama ng loob at pait. Gusto kong tumuon sa mas malaking larawan. Ayokong pakainin ang mga distractions na itinatapon sa akin ng dyablo. Bigyan mo ako ng lakas upang malagpasan ang panahong ito ng mga pagsubok at hayaan mo akong lumabas na dalisay, nagniningning na parang ginto. Lord, bigyan mo ako ng lakas para malampasan ang bawat pagsubok na dumarating sa akin. Tulungan mo akong tumayong matatag sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na ihiwalay mo ako sa mga gawi, pamumuhay, at maging sa mga kasamang nagpapabigat sa akin, at mangyaring palitan sila ng isang makadiyos na karakter na naglalagay sa akin para sa iyong tulong, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dalhin ako sa mga bagong lupon ng mga tao na ang paglalakbay ay magbibigay inspirasyon at mag-udyok sa akin na lumago. Idirekta ako sa mga relasyon at pakikipagkaibigan na itinakda ng tadhana, at ikonekta ako sa mga taong babanggitin ang aking pangalan sa magagandang lugar, iyon ang magiging pinakadakilang support system ko. Panginoon, tinatanggihan ko ang isang buhay na pangkaraniwan. Tumanggi akong makontento sa karaniwang buhay. Mayroon akong nag-aalab na pagnanais na lumago at hindi manirahan sa mas kaunti. Ako ay tunay na humihingi ng pagpapalawak. Dalangin kong iangat mo ako ng higit sa aking kasalukuyang katayuan. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang dakilang Diyos, at bilang iyong anak, ang kadakilaan ay ang aking pagkapanganay, kaya tinatanggihan ko ang kaliitan. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang bayaran ang sakripisyo ng kadakilaan. Masakit man, alam kong masusukat ako sa pamamagitan ng iyong biyaya. Hindi ako maasa sa aking lakas o kakayahan, ngunit alam kong matutulungan mo ako. Tulungan mo ako at ibibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian. Maglilingkod ako sa iyo sa buong buhay ko, at ito ang aking inihahandog muli sa iyo ang aking katawan at lahat ng mayroon ako bilang isang buhay na sakripisyo. Salamat dahil tutulungan mo ako. Pinahahalagahan at dinadakila kita dahil ikaw ang tagapag-angat ng mga tao, at ikinalulugod mo na iangat din ako. Salamat, Jesus.
Ako'y nagagalak dahil alam kong maririnig mo ako at ipagkakaloob mo ang mga hinahangad ng aking puso. Hiniling ko ang lahat ng ito at marami pang iba sa pananampalataya, sa pangalan ng iyong mahal na anak, si Jesus. Amen. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nakaka-relax at masaya, tama ba? Sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo, at ngayon ang pinakamagandang oras para manatiling konektado sa Kanya. Malapit na ang iyong pag-angat at ibabahagi mo ang iyong mga patotoo sa lalong madaling panahon. Salamat sa panonood hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel na ito para sa higit pang inspirasyon at makadiyos na nilalaman. Pagpalain ka ng Diyos.